Maris, bilang bahagi pa rin nga ng paghahanda nila, no, kanina nagkaroon ng orientation yung mga mamamasa na sasama sa darating na traslasyon ng Itim na Nazareno. Kung naghahanda na ang mga deboto ng Itim na Nazareno para sa traslasyon, mas puspusan pa ang preparasyon ng mga mamamasa na hihila at magtitimon sa andas. Kaninang umaga nagkaroon ng orientation ang mga balangay mamamasan sa Nazarene Catholic School. Itinuro kung anong lugar ang nakatoka sa bawat grupo at kung ano ang dapat gawin sa traslasyon. Isa sa mga grupo ang Hijos del Nazareno Basilica na may 10,000 miyembro. Ang leader nilang si Tony Saavedra nagsimula maging mamamasa noong 16 na taong gulang siya. 74 na siya ngayon. Ito yung naman ako sa aking mga magulang, sa aking mga lolo at lola. Dahil, at saka ako, inialay nila ako sa Nazareno. Yung, nagkasakit kasi ako noon ng tipdas. Ang tipdas nung araw, walang gamot. Kaya inalay nila ako sa Nazareno. Kala nila ay mamamatay ako. Pero awa ng Diyos, ito ako, 74 na ako ngayon. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paglilingkod ko sa Kanya. Maraming kabataan ang dumalo kanina, bagamat hindi pinapayagang pumasok sa lubid ang mga masyadong bata dahil baka maipit sila. Natutuwa raw si Tatay Tony pag nakikita niya ang mga bagong mamamasan. Minsan nararamdaman ko na yung naramdaman ko rin yung bago ko na magkakasakitan yung iba. Kaya lang, ang pakiramdam ko sa kanila, kahit na masaktan sila, basta ang pamumanata nila, yung pananampalataya nila ay maisulong nila. Si Jaime naman, isang dekada ng deboto pero unang beses maging mamamasan ngayong taon. To have an experience, tsaka yung para paglingkuran ko ang aming mahal na pong Hijos Nazareno. At saka para maranasan ko rin yung hirap na dinanas yan. Medyo may konting kaba pero mostly excited ako siyempre. Dahil parating na ang araw ng piyesta ng Nazareno. Siyempre, hindi lang naman kami as excited, the whole world siguro po. Maris, mamayang hapon magkakaroon naman ng practice ng mga presentation ng ilang kabataan doon sa Quirino Grandstand. Maris? Ma'am, sinabi mo dun sa yung ulat na yung mga bata pa talaga ay hindi pahihintulutan dun sa lubid, no, dahil baka maipit sila. Meron bang pagbabago dun sa pagdating sa pag-akyat mismo dun sa andas, dun sa mismong imahen? Kasi alam natin na dala na rin ng sidhi ng pananampalataya at ng debosyon ng ilang mga tao. Talagang pinipilit nilang makaakyat at mahawakan yung mismong imahen. Pero minsan ito rin yung nagiging dahilan din ng mga sakitan, yung may mga na-aksidente. May sinabi ba tungkol dito, Mav? Kanina Maris ang sinabi lang sa atin itong Hijos del Nazareno Basilica, no? Meron lang grupo talaga ng mga tao na sila lang yung sasampa doon sa andas. Kung nakapanood na po kayo ng translasyon, ito yung mga nakikita nyo na pinagpapasahan ng mga tuwalya, ng mga panyo. Sila yung magpupunas doon sa imahe at ibabalik doon sa mga deboto na kasama naman sa prosesyon. Pero with regards kung sino yung lalapit doon sa andas, alam naman kasi nila na hindi nila talaga mapipigilan lahat ng mga deboto, hindi lang yung mga mamamasa na gustong lumapit. Gayon pa man, meron daw silang mga precautions na inilatag na rin. Meron ng mga naka-assign for first aid. Meron, at sinabihan na rin daw nila itong mga mamamasa na miyembro ng 6 na grupo ng mga balangay na mag-ingat kayo at huwag magtulakan dahil nga baka nagkaroon ng aksidente dyan, lahat naman tayo maapektuhan. Sinabihan din yung mga mamamasan, Maris, na hanggat maaari kung papasok kayo doon sa lubid, meron kayong kasama. Kumbaga may body system. Just in case merong masamang mangyari, kagaya na lang nung karaniwang may hinihimatay, merong hihila sa inyo palabas ng lubid. Maris? Alright, kumusta naman, Mav, yung mga potholes, yung mga imbornal, tsaka yung mga lubak doon sa magiging ruta? Naayos na ba to? Kasi nagiging dahilan din to, nagiging sanhi rin ito ng mga aksidente, Mav. Nitong weekend, Maris, nag-ikot yung NCRPO dito sa paligid ng ruta ng traslasyon. At dun sa nakita natin, ang pinaka-problema talaga na nakita ko, maraming mga balakid pa. Marami kasing areas dito, particularly sa Quiapo area, maraming mga nagtitinda na nasa kalsada na nasakop na nila. At itong mga tindahan na ito naman, ang sabi ng NCRPO ay tatanggalin na sila by Monday. At definitely by Wednesday, lahat sila wala na. With regards to yung mga imbornal, wala naman ako nakitang mga open potholes
vehicles dun sa inikutan naming ruta ng traslasyon. At nangako rin naman yung mga nagtitinda na mismo, pati yung Manila Local Government, na tuloy-tuloy yung paglilinis nila dito, partikular sa Quiapo Church, sa Plaza Miranda, sa Quirino Grandstand, pati na rin doon sa mismong ruta ng traslasyon. At nga pala Maris, mabanggit ko na rin pakiusap ng simbahan, pati na rin nung kapulisan natin doon sa mga sasama sa traslasyon, kung meron po kayong basura pagdating ng prosesyon, bitbitin nyo po yan paalis dahil ayaw naman nga natin na mag-iwan tayo pagkatapos ng solemn na traslasyon, mag-iwan tayo ng maraming basura. Maris? Oo, tama yan. Kalat mo, linis mo. Maraming salamat at sana maging ligtas ang lahat sa darating na traslasyon. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.